Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Magsasagawa ng trade mission sa Pilipinas ang Czech Republic sa susunod na taon para mapalakas ang ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagbisita ni Czech Ambassador to the Philippines, Karel Hedžić, kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kahapon, ipinabot nito ang interes ng kanilang bansa na makipagtulungan sa Pilipinas sa sektor ng depensa at agrikultura. Ayon kay Hedžić, pinaplano ng Czech Republic na magpadala ng mga trade mission sa Pilipinas sa pangunguna ng matataas na opisyal ng gobyerno kasama ang ilang negosyante doon. Kabilang sa mga partikular na pag-uusapan ng mga isyong pansiguridad at depensa sa rehiyon, gayon din ang mga usapin sa agrikultura at pakikipagkalakalan at pagbubukas ng negosyo sa Pilipinas. Nais din ng Czech Republic na makipagtulungan sa Pilipinas sa pagsasagawa ng training exercises, maintenance at upgrades bukod pa sa produksyon ng mga kagamitang pangdepensa. Nagpahayag din aniya ng interes ng ilang industriya doon na makatrabaho ang Armed Forces of the Philippines at Coast Guard. Umaasa naman si Pangulong Marcos na patuloy na mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Nauna nang bumisita si Czech Republic Prime Minister Peter Fiala kay Pangulong Marcos noong Abril, kung saan napagkasunduan ng dalawang lider na paigtingin ng ugnayan sa depensa, kalakalan, edukasyon, hudikatura at trabaho. Nasa 774 na bus ang nabigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit para makabiyahe patungong Northern at Southern Luzon sa darating na undas. Ayon kay Joel Bolano, hepe ng Technical Division ng LTFRB, epektibo ang nasabing special permit mula noong 20 ng Oktubre hanggang sa ika-6 ng Nobyembre. Ito ay upang matugunan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa panahon ng undas, gayon na rin para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Siniguro naman ni Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs and Government Relations ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, na handa sila para sa 1.6 na milyong pasahero na inaasahang dadagsa sa terminal sa peak season nila mula October 27 hanggang November 6. Paalala naman sa mga pasahero mag-online booking ng biyahe sa kanilang website para maiwasan ang mahabang pila sa sakayan. Tatanggap ng presidential citation at cash incentives ang 33 Pilipinong manlalaro na nakasungkit ng medalya sa ginanap na 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, igagawat ang mga ito sa inihandang gabi ng parangal para sa bayaning atletang Pilipino na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ngayong gabi. Aniya, ang okasyon ay isang espesyal na pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sakripisyo ng mga atletang Pilipino at upang ipagdiwang ang kanilang nakamit na tagumpay na nagdala ng karangalan at kasiyahan sa bansa. Tatanggap ang mga atletang Pilipino ng cash reward mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 22.8 million pesos bukod pa sa 19.1 million pesos mula sa Philippine Sports Commission. Magkakaroon din ng pagtatanghal ang mga artista at musikero ng konsyerto sa palasyo, kasama ang ilang estudyante mula sa iba't ibang paaralan, kolehiyo at universidad sa Maynila. Nakakuha ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya, 2 silver at 12 bronze at nagtapos sa ika-17 pwesto sa ginanap na 2 linggong kompetisyon sa Hangzhou. Ito ang pinakamataas na pwesto ng Pilipinas mula nang nakamit ang ika-14 na pwesto noong 1994 sa Hiroshima, Japan. Ani Garafil, ang mga medalyang nakuha ng kopo ng Pilipino sa 2023 Asian Games ay patunay ng galing at pagiging world-class ng mga manlalarong Pilipino sa pandaigdigang paligsahan. Balitang sports pa rin, nasungkit ng veteranong para-swimmer na si Ernie Gawilan ang kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas sa ginaganap na 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Nanatiling hawak ni Gawilan ang korona sa men's 400-meter freestyle S7 sa ginanap na kompetisyon Martes ng gabi. Siniguro ni Gawilan na makukuha niya ang gintong medalya matapos na makakuha lamang ng bronze medal sa men's 200-meter individual medley race noong nakaraang araw. Nakuha niya ang unang pwesto sa 150-meter mark at natapos sa oras na 4 minutes at 58.29 seconds sa Hangzhou Olympic Center Aquatic Arena. Nakamit naman ng Singaporean na si Sung To Wei ang ikalawang pwesto sa oras na 5 minutes at 12.16 seconds. Pumangatlo naman si Huang Xianghua ng China sa oras na 5 minutes at 16.33 seconds.
Naging matagumpay din ang araw na ito sa mga Pilipinong manlalaro nang makuha ng wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ang silver medal mula kay Jong Jondae ng South Korea sa men's 100-meter T52 finals ng 4th APG Track Fest sa Huanglong Sports Stadium Oval. Labis ang kasiyahan ni Gawilan na nakapag-uwi hindi lamang ng kauna-unahang medalya para sa Pilipinas, kundi medalyang ginto pa. Umaasa si Gawilan na makakamit muli ang ginto sa pagsali niya sa men's 100-meter backstroke sa finals ng 4th Asian Para Games Swimming Championship na gaganapin bukas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok. Magandang hapon.